humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nagkasundo. Aba? Bakit kayo nagkasundo? Nagkasundo ang pamahalaan at ang National Democratic Front sa isang principled and peaceful resolution upang wakasan na ang ilang dekadang armadong pakikibaka. Anya, ayon kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr., nagkasundo ang gobyerno at NDF na muling simulan ang peace talks para sa mapayapang pagresolba ng armed conflict. Inilabas po ng Malacanang ang kopya ng joint statement na nilagdaan noong Nobyembre 23. Ano bang petsa na ngayon? November 29. O nga pala. Ngayon nga pala yung birthday ni G-Boy. Gano'n. Saka ni G-Boy Gonzales. Saka ni Tito Boy. Tito Boy. Nilagdaan daw po ito noong November 23 sa City Hall. Ayun. Sa Oslo, Norway. Akala ko kung saan City Hall lang eh. Oo nga eh. Ilang issue ang isinusulong ng NDF bago ang pagpapatuloy ng peace talks, kabilang ang pagtanggal sa terrorist tag sa kanilang grupo at bigyan ng immunity ang kanilang mga miyembro na lalahok sa usapang pangkapayapaan. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Take a little walk Maganda morning. Lamig. Lamig. where the vine Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. where she Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng coming while Friday! Yuhu! coming back Maulang umaga. across the middle. Bakit ba? Magdamag na to Magdamag ba ito? Oo. Hindi ko namalayan Alam mo naman si Kato Nying, umiihi sa madaling araw Ako hindi ako naiihi nitong ito, kinukwento ko lang kay Kuya Angel. Dahil ba Pamone. sa Ulta Bayo yan? Hindi ko lang alam. Siguro pag nagkaayos na. Pag nagkaayos na ng usapan, palagay ko Sabagay. ganun. Para palang NDF sa Kuya Angel, asan si Kuya Angel? Hindi ko lang malaman. Dati minsan nakakadalawa akong wiwi sa magdamag eh. Ngayon hindi ko lang alam ba? Hindi ko maalaman kung ba't kaya. Dire-diretso yung tulog ko eh. Ganun. Baka dahil sa Mother, where is father? ito kasi may pinabutan ko na lang dito eh. Oo, pinaiwanan ko na dyan, kakumbachero. ganun. Ganun. Pero sabi ko nga kay Kuya Angel, siguro lalong gaganda ang visa niya kapag pagka maayos yung usapan.
napag-uusapan po ang usapan. Narinig nyo yung pambungad natin na nagkasundo ang pamahalaan at ang National Democratic Front. Ito palagay ko dapat talagang gawin. Dapat na mangyari. Sa tagal na po ng paglalabanan ng Pilipino sa kapwa Pilipino, pagpatay ng Pilipino sa kapwa Pilipino dahil lang sa itinataguyod na ideolohiya. Ideolohiya pa ba yun? Siguro, yun ang paniniwala nila. Yun na nga, malamang maging sila ay gano'n na rin ang nagiging tanong, ideolohiya pa ba ito? Hindi ba? Kaya nga, dapat nag-uusap. Yung kumbatsero, yung may susunugin ka. Pagka may hindi nagbigay sa'yo, may susunugin ka. Tapos bus, gagamit ka pa ng mga bawal na gamit na pamatay ng tao. Landmine. Mga landmine. Landmine, di ba? Pagka ganun isipin mo, ano ba to? Ideolohiya ba ito? Ayan. Lalo pat siguro sila rin sa sarili nila, naiisip nila, may mga kasamahan silang humihiwalay na ng landas. Kumbaga, gagamitin na, nagiging mga tulisan na, makikipagsabwatan sa ibang grupo. Yun. Tama ho ito. Nang matapos na tayo dito sa communist insurgency. Sa panahon ba ng nakarang administrasyon, merong ganitong attempt? Meron, pero dahil alam mo naman si Presidente Duterte noong una maka-NPA pa yan diba? Kaya nga announce pa niya, mayor siya. Nung bago siya maging presidente. Tapos biglang nagbabag nawala. Sabi ako na, yung mapagos, terorista na yan. Yun. Hanggang sa matapos ito dito ho sa ilalim ng BBM administration, ito ho'y magandang itong kasunduang ito kahit na nasa panahon pa lang din ng pag-uusap at pagpapakiramdaman, makasaysayan po ito. Historic po ito na may tuturing para sa kasaysayan ng Pilipinas. Kailangan lang kumbatsero ang usapan ay tapat. Ayan, kapag mahirap kasi yung nag-uusap kayo tapos ang kausap mo may masama rin palang maitim pa ng balak. Maitim pa ng balak. O kaya magsasalita ng gano'n, hindi naman gagawin. Hindi gagawin. Ay, naku, maraming ganyan. China ba yan? China ba yan tinutukoy mo na yan? Kasi komunista yun Yun. Communist China yun. Kaya ito, communist din to Kaya nga. Kaya nga medyo bantulot ka din kausapin Kaya nga. Kakausapin mo, halimbawa, may sasabihin dito, tapos umaatake sa baba yung mga bata nila. Yun ang problema. Hindi lang na-cascade. Hindi lang na-cascade. Kalokohan yun. Kalokohan yun. Hindi lang na-cascade kasi maulan po ngayon. Maulan ba pati sa West Philippine Sea, UL? Maulan ba ito bang nararanasan nating mga pag-ulang ito sa Metro Manila? Ay malawak ba ito? Alamin ho natin, kuha tayo ng update sa Pag-asa mamaya at may mga estudyante tuloy na panay ng tingala. May pasok ba? Hoy! Bata, kahit na maulan, may pasok. At kung hindi man pwede ang face-to-face, pwede online. Ayan. Para hindi tayo kinakapos, kailangan ay tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por dos. Isa pa rin pong mainit na usapin ang muling pagpasok ng Pilipinas sa International Criminal Court. Yan. Ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, kailangang aprobahan yan. Kailangan dumaan yan sa pagpapatibay ng Senado. Yan na. Ano naman nasabi ni Ka Benny Estareja? Si Ka Benny muna. Si Ka Benny! sabi natin, hindi pwede. Ako muna, sabi ni Ka Benny Estareja ng Pag-asa. Magandang morning! Magandang morning! Ka Benny Estareja ng Pag-asa. Magandang morning din po, Ka Jerry and Ka Tunying, ganyan din po sa ating mga taga-subaybay. Ba't ba tayo maulan ngayon dito sa Metro Manila? Yes, for Metro Manila po, meron tayong epekto rin ng easterlies o yung hangin po galing Pacific Ocean. So expected po dito sa Bulacan, Quezon, Laguna, Rizal, Nueva Ecija, and pretty much ito po Metro Manila, Pampanga, Bataan, Zambales, Cavite and Batangas. May mga pag-ulan po tayo hanggang mamayang alas 7 or alas 8 po ng umaga. So hindi naman siya tuloy-tuloy po. Pero may chance bang lumakas yan?
Yung mga pag-ulan po natin, halos ganito lang, no? Mga light to moderate Light po to in general. moderate. Oo. Ayun. So hanggang mamaya lang. Ngayong umaga lang ito. Ngayong umaga po kung dito sa Metro Manila, pero possible po na magpatuloy yung ulan over Quezon Province, as well as Rizal and Laguna, Bulacan, yun po. Ayun. Oo. Basta, wag masyado malakas sa Kabeni, ha? Pwede mag-request, ha? Parang nag-request pa eh. Para ikaw nagdidesisyon dun. Sa parte ng yung nakakaranas na ng tagtuyot, Benny, lalo na yung Nueva Ecija, wala na ba talagang ulan na nararanasan doon? For now po, yung sa Nueva Ecija may mga isolated na ulan lang po, pero yung sustained na ulan po na masasabi nating posibleng panumbalik nung normal na level po ng ulan doon ay mababa pa rin po ang chance. Wala pa tayong nakikitang indicators like LPA or bagyo po. Ayun, eto nga, yun nga susunod ko sa iyo. Tinitingnan ko dito sa satellite image natin. Parang clear na clear ang paligid ng PAR. Yes, maari pong hanggang sa mga unang araw po ng Disyembre wala tayong asahang weather disturbance. Okay. Sige. Benny. Maraming salamat. Po. Magkapi-kapi muna kayo dyan. Thank you. Sure po. Salamat po sa inyo. Thank you. Benny Sareha ng Pag-asa. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Yun, kumbatsero. Ganun pala. Yun nga ho yung sinasabi ng... Yung pakiramdam ko tuloy kay Kabeni, inabala natin. Yun nga yung sinasabi natin na ang International Criminal Court, ang sabi ho ng... teka nga muna, bago nga lang tayo mag-ACS balita, talaga bang nagbago na ng posisyon si BBM tungkol dito sa ICC? Dati kasi meron siyang maliwanag na deklarasyon na hindi. At ang Department of Justice, meron din maliwanag na deklarasyon noon si Secretary Boying Rimulya. Hindi. Yan ay panghihimasok sa internal matters ng bansa. At meron tayong sariling mga korte, meron tayong sariling hukuman para sa ganyan. Ito, kumbatsero, ito, sariwa pa to. Biyernes lang to, mga kababayan. Ano araw ngayon? Wednesday. Biyernes po ito, at ito pong babasahin ko sa inyo, ay isang sipi. Isang sipi. Isang sipi na binabasa rin po bilang sipi ng iba. Pero ito po isang sipi. Isang sipi ng isang artikulo ng Presidential Communications Office ng Malacanang. Sino ba ang may patnugot niyan? Ito po ay may patnugot ni Attorney Cheloy Garafil. Si attorney, nag-birthday lang ito nakaraan. Tapos, at may nihil obstat. May nihil obstat ni nung kanyang asawa. Si Eric. Si Eric Garafil. Siguro ba't ako nasama dyan? Ay, ganito po ang ating mababasa. Title pa lang po ang ating babasahin para hindi tayo mahirapan. PBBM, si Pangulong Bongbong Marcos, reiterates ay ipinagdiinan ICC has no International Criminal Court ay wala. Has no jurisdiction. Walang jurisdiction To conduct probe into former President Duterte's war on drugs. Na magsagawa ng investigasyon sa kampanya, sa giyera laban sa droga ng dating Pangulong Duterte. Ito po ay nasa Facebook, official Facebook page ni Cheloy Garapil. Ay, hindi. Meron ba siyang picture na nakaganod? Ito po ay official statement ng article. Malacanang. Sinulat po ng bago ma-release yan. Ini-edit pa yan ng Malacanang. Meron pong pinagbatayan ng pahayag na ito ng PCO Sabi po nitong artikulo, the President made the remarks during a media interview following an event in Taguig City. Ito nga yung nakaraang Biyernes lang. Ito po ang sabi ng Pangulo, pakinggan po nyo, at ganito po ang eksakto niyang ipinahayag. But, subalit, as I have always said, na gaya ng dati ko nang sinabi, there merong marami is still some problems meron pa ring mga problema
in terms of jurisdiction and sovereignty. Sa issue ng jurisdiction at sovereignty. Oo. Kasarilan. Now, Ngayon, if you can solve these problems, kung malulutas ninyo ang mga problemang ito, then aha, that would be something else. iba yan. Iba na usapan. Ang pag ganun. tinutukoy niya kung Bachero, kung meron tayong mga issue dito na nasosolve naman natin dito, meaning yung ating mga husgado'y gumagana naman, ibang usapan yon. Hindi mo na kailangang papasukin yung mga yan. Yun. Meron kasing mga nagsasabi na naging parang nagbago ng posisyon ng Pangulo dyan at naging open. Bagamat sinabi from ng Pangulo. Totally close to entering ICC anew, parang naging bukas daw si BBM. Ang sabi ng Pangulo tungkol sa pagbalik natin sa ICC, pag-aaralan. Ayun. So hindi na katulad nung dating hindi. Hindi, walang ganoon. Walang Pag-aaralan. ganon. Pag-aaralan. Yung ibang usapan yung pagbabalik, ibang usapan yung pagpasok nila, yung pag-iimbestiga nila habang hindi pa nakakabalik yung Pilipinas. Ang sabi po ng Pangulo, ito na po yung huling talata na ating pong babasahin. Pakitapik nyo po ang mga katabi dyan at atin ng pagmalasakitan. Baka po sila'y nakakatulog dahil malamig ang ating panahon, paulan-ulan. Narito Basa. po. Simple lang naman para sa akin. Tinagalog din ng Pangulo. Para hindi na tayo mahirapan. Simple lang naman yung isyong yan. Hindi. It's just simple. Hindi. No! Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, Maybe it's not right that the outsiders, foreigners, ang magsasabi sa atin will tell us kung if, sino who, ang iimbestigahan ng pulis natin. Kung sino ang iimbestigahan who will ng be pulis investigated. natin, ng pulis natin, sino ang aarestuhin ng pulis natin, Who will be arrested? sino ang Who ikukulong ng pulis natin, will be jailed. hindi. Who? Wala na pala. Hindi naman siguro tama yun. Oo nga. Yun po, Yun. ito, klaro po ito. Klaro Ito yung, po ay, klaro yung deklarasyon ng Pangulo. Pero open, ha? Open siya. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Oras po natin. Achi, aya, Mr. Jerome Tang, Lakyam Chakauhun, 6:19 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, 29 ng Nobyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. PPA. Ano ba ere? Philippine Ports Authority. Yes. Ibinida ang 30% pagtaas ng kita sa nakalipas na 10 buwan. San Miguel Corporation, tinanghal na Best Employer sa Uy, Pilipinas. wow! 4 na po pang bihag, kabilang ang isang Pinay, pinalaya sa pinalawig na ceasefire sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Pangulong Marcos, posibleng lagdaan na ang 2024 national budget bago bumiyahe patungong Japan sa December 16. Aba, biyahing Japan pala ang Pangulo. SUV nasunog sa Quezon City. Legalidad, ngunit murang bigas, ibinebenta ng 20 pesos kada kilo ng Cebu LGU. Maulan pero maganda pa ring umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world.
Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. Sa atin muna ang... ACS Good News. Ibinida ng Philippine Ports Authority ang mataas na koleksyon nito na umaabot ng 21 billion pesos sa loob lang ng 10 buwan. Ito ang iniulat ng PPA sa Malacanang, resulta ng mga ipinatupad na pagbabago sa mga pulisiya ng ahensya. Ayon kay Eunice Samonte, spokesperson ng PPA, ang 21.06 billion ay mataas ng 30.19% kumpara sa kinita nila sa katulad na panahon noong 2022. Ang nasabing halaga ay tinuturing na pinakamalaking koleksyon ng PPA sa kasaysayan. Aba, Oba. ibang klase talaga to si Attorney Jason Tiago. Attorney Jay, medyo ayusin mo nga yung puweryo mo dyan. Ayan, ha? Pasabi mo, murder ka nga sa Katunyings. Magpapakain Pa-deliver ako. ka nga. Pa-deliver ka nga sa DCRH ng Almusal. Simula nung 1974. Antindi, no? At inaasahang tataas pa raw ito hanggang Disyembre dahil sa mataas na bilang ng mga cargo vessel na dumadaong sa iba't ibang seaports ng bansa. Itinanghal bilang pang-43 sa ranking ng Forbes Best Employer sa buong mundo. Ang San Miguel Corporation. Sa buong mundo? Oo. Aba. Isipin mo, kumbachero. ha? Boss, RSA. Bata mo ko, boss. Ninong. Nino. Pang 43 kumbachero ang San Miguel Corporation sa Forbes Best Employers. Aba, meron na palang ganyan, ha? Best Employers. Ang tindi ng iniakyat nito kung batsero eh. Oo. Dati-rati pala, nung nakaraan taon, ay 174th. Pang 174. 174th. Ngayon Ngayon ay number 43. Umakyat Aba. ito ng 131 spots. Wow. Ang nilundag nito. Oo. Matindi. Galing, ha? Matindi. Boss. Pero Dapat tayo dyan. Kaya sinabi po ni SMC President at CEO Ramon S. Ang, ako bahala sa inyo. Ayan, oo. At di sigurado ang mga empleyado ng SMC alam na may this. 13th month pay, may 14th, may 15th. may 16th. Wow. Matindi. Kaya nga sila best employer eh. Ating Jane Llanes. Bikini naman. Sinabi ni SMC President and CEO RSA na dahil Colonel sa Ariel naturang- Querubin. Oy, Colonel Ariel Querubin. Colonel Ariel. General Boyet Burgos. Ayan. General Ed Arevalo. Nandiyan pala kayo ha. Huwag kayong magiinuman lang. Hinay-hinay sa inuman, ha? Dahil daw po sa naturang pagkilala ay makakaasa ang consumers na mananatiling world class ang San Miguel Corporation. Subok na matibay. Subok na matatag. Hindi yata yun yun. Iba nga pala yun. Tanging ang San Miguel Corporation ang kaisa-isa, ang kaisa-isang kumpanya sa Pilipinas na nakapasok sa top 50 ng 700 best employer sa buong mundo. Bukod sa SMC, ang iba pang kumpanya sa Pilipinas na nakapasok sa global ranking ng Forbes ay ang Security Bank, Metro Bank, Ayala Corporation, Alliance Global, Land Bank, LT Group, at SM Investments Corporation. Congratulations, ha? Yun yung mga Congratulations nakasama. ulit sa mga taga-SMC. Teka, kuha natin yan, ha? Advertiser natin yan, di ba? Yung San Miguel. Oo. Hindi na ba? Oo. Tao ba to? Oo, tao. Oo. Ha? Napaisip pang gano'n, ha? Advertiser yan. Advertiser yan. Maraming salamat sa mga advertisers natin. Magdi-Disyembre na. Alam na this. Congratulations sa SMC! Alas 6:30 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Kinumpirma ng Qatar ang paglaya ng 10 pang Israeli hostages at 30 Palestinian detainees. Kabilang sa mga pinalaya ang isang minor, 9 na babae, Austrian citizen, 2 Argentinians at isang Pinoy. Yan.
Ayon kay Mahed Al-Ansari, spokesman ng Qatar Foreign Ministry, pinalaya rin ang 30 Palestinians mula sa Israeli prisons na binubuo ng 15 minor at 15 babae. Kabilang sa mga ito ang Pinay na si Noraline Agoho Babadilla. Ayan. Aba, so kumpirmado na. Kumpirmado. Nung una kasi ay tinitingnan kung ito'y kasama sa mga namatay. Kaya nga may mga DNA testing pang Yes, ginawa. So ito'y Binihag pala. bago lang ito, Mother. Ngayon lang itong gabi. Kasi hanggang kagabi, walang ganitong news eh. Ito ang latest. Ngayon lang madaling araw. Iba Kung to si Bachero. Mother. Alam Iba mo, yan. pagka si Mother Mother, maganda- ayusin mo nga yung kwelyo mo. Pag maganda gising yan. Pag nakakain niyang maayos-ayos yan. lalo na Umorder ka. pag pinaalmusan mo pa yan. Umorder ka. Umorder ka. Pag pinakain mo yan ng pansit ni Nanay Ay, Benny. nako, sinabi mo. Oh. Asa na raw. Order na tayo. Ayan, no? So ito hong kababayan natin na si Noraline Agoho Babadilla ay kumpirmadong kasama sa mga bagong pinalaya ng grupong Hamas. Yehey! Yehey! Congratulations! Alas 6:32 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Inaasahang lalagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 2024 national budget sa December 16 bago ito bumiyahe sa Japan. Dadalaw ang Pangulong Marcos sa ASEAN-Japan Commemorative Summit sa December 16 hanggang 18. Kahapon inaprobahan na rin ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang 5.76 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Mas mataas ng 9.5% kumpara sa pambansang budget ngayong taon. Isang SUV ang nilamon ng apoy matapos itong magliyab sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue, Barangay Ugong Norte, Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa front hood ng SUV na mabilis na kumalat kaya natupok ang buong sasakyan. Ito nakapangalan sa isang Oscar Elumba Oida Jr. Oscar Oida. Oscar Oida? Reporter yan ah. Di ba reporter ito ng Diba? GMA? GMA, si Oo. Oscar Oida. Tinatahak ni Marlon Borinaga ang C5 kasama ang isang babae nang mapansin nila ang usok na nanggagaling sa hood ng sasakyan. Kaagad na bumaba ang dalawa sa sasakyan hanggang sa tuluyan itong magliyab. Mabuti na lang at nakalabas pa, ano? Oo. So kay Oscar Oida yung sasakyan. Sasakyan. O kaya naman, pwede rin naman kumbatyero na baka naibenta Naibenta, niya, oo. nakapangalan pa rin sa kanya. Hindi pa na ililipat, Oo, ano? may ganun eh. Maraming ganun eh. Oo. Kaya naman, wala hong nasaktan. Hindi daw po imposible na makatikim ang mga Pinoy ng 20 pesos kada kilo na bigas na isa sa mga pangarap ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang binigyan diin ni House Speaker Martin Romualdez sa paglulunsad ng Cebu LGU ng kanilang Sugbo Merkadong Barato program kung saan makabibili ng dekalidad na bigas halagang 20 pesos kada kilo, bayaw. 20 pesos kada kilo. Ngunit ito ay para lamang sa may hirap na pamilya. Sa kanyang talumpati sa Talisay City Hall, sinabi ni Romualdez na ang sinimula ng Cebu ay maaari at dapat ding gayahin ng iba pang LGUs sa buong bansa. ACS Balita. Susunod! Dito po! Uy, meron daw Christmas convoy na gagawin dyan sa West Philippine Sea. Baka naman mamasko ang mga Chinese Chinese dyan. militia dyan, ha? Baka manghingi ng aginaldo sa inyo yung mga yan, ha? At ang premium contribution daw po, yung hulog natin sa PhilHealth, tataas! Aba. Nako po. Ayan na. Tatang yan sa pagpapatuloy ng CS Balita. alas 6:35 ang ating oras. This time. Lampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhu! At pag Laundry Day,
All You Need Is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. ACS Balita. Tama-tama, andito na. Nakuha na natin ang taga-Climate Monitoring and Prediction Division ng Pag-asa. Yan. At yung chief mismo. Aba. Ayan, si Chief. Iba tayo, Si Chief Annalisa Solis ng Pag-asa. Ma'am Annalisa, magandang Magandang morning. morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Yes, magandang morning kay Jerry and Katunying at sa lahat po ng nakikinig sa DCR8. Good Opo, morning. Good morning po. Ganda Dito naman pong ang apelido nyo, no? Solis. 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 Hindi ho Solis na parang yung Solis parang dito. Charito Solis. Oo. Hindi po ganun. Iba spelling. Pareho po. Pareho. Spelling. Oo. Opo. Dito kasi ang spelling parang Solace. Parang Quantum of Solace. ganun. Solis pala. Solis pala. Parang Solis dyan okay. sa Binondo. Ma'am Annalisa, kasi dito ngayon nakakaranas tayo ng mga pag-ulan, Metro Manila at mga nearby provinces, pero may mga probinsya na nito pang mga nakakaraang linggo, tagtuyot na. Oo. Tama po ba yon? At ano po bang mga probinsya natin ang medyo nakakaranas na ng drought o nakakaranas na ng epekto ng El Nino? Yes, tama po kayo kay Jerry Katunying. So, pinalabas na ng Pag-asa ang El Nino Advisory number 5. Yan po ay nangangahulugan na strong na po yung El Nino natin na nananatili dun sa dagat Pasipiko dahil alam nga po natin yung pag-init ng temperatura dun sa dagat, yun ang nagsasabi kung weak, moderate, or strong El Nino. And then yung mga epekto or impact yung nararanasan natin dito sa atin. So sa ngayon may mga areas na po diyan sa may parte ng Luzon, diyan sa may parte ng Oriental Mindoro, Batangas. Yan po ang nakaranas ng tinatawag na early impact ng El Nino. Pero kung titingnan po natin, generally sa buong Pilipinas, ay 10 pa lang ang natanggap natin na bagyo. So yan po ay isa ding manifestation na impact po yan ng El Nino. Nakakasampu pa lang po tayo. Dapat po ay ilan ho ba sa isang taon? 19 to 20 ang dapat na average natin na bilang ng bagyo, pero 50% pa lang nung normal yung ating natatanggap as of today. So, yon isa sa mga clear manifestation yun ng El Nino, and nagdaan po tayo dun sa tinatawag na enhanced southwest monsoon or habagat season, na yun din po ay precursory sign ng El Nino. So yung lahat ng mga signs and mga early impacts, yun po ay naranasan na natin sa ibang lugar, although meron na pong mga pag-uulan. Dahil andyan pa rin yung amihan, andyan pa rin yung mga rain-bearing weather system gaya nga po ng mga shear line at saka yung mga easterlies and local thunderstorm activities po. Yung pong binanggit nyo kanina, Batangas at Mindoro. Oriental Mindoro. Dalawa lang po itong nakaranas ng matinding tagtuyot na yan, o drought? Opo, yan po yung tinatawag nating early impact na dry spell, pero hindi pa po yan tinatawag na meteorological drought. So, ibig sabihin po, since July to October, at ngayon pong as of November 19, yung huli nating assessment, ay may mga areas na rin po na may mga tinatawag na mga dry condition, mostly dyan po sa may Luzon area. And pagdating po by end of December, makikita po natin na Pag-asa predicted around 3 areas. Yung makakaranas po yung tinatawag na matinding dry spell or drought. So yan po ay ang Batangas, Cavite at Oriental Mindoro. Batangas, Cavite, Oriental Mindoro. Pero sa ngayon po ano na yung nakaranas ng impact? Ito palang 3 o dito ho sa Central Luzon, meron na ho ba? So Central Luzon ay yung tinatawag lang po na dry condition. So mga 1 or 2 consecutive months lang po. So yung mga ibang parte po dyan sa may Abra, Ilocos Norte, sa may parte ng Bataan, Zambales. So yan po ay nakakaranas ng mga dry conditions. But then ang makikita po natin by end of December 2023, konti pa rin naman po yung mga lugar na makakaranas ng dry spell or drought. Katingin ka, Jerry, ang atin pong
minomonitor dito is yung by end of March and by end of May 2024 na kung saan mga around 65 provinces po yung dami. possible yung magkaroon ng matinding drought or yung meteorological drought condition. Kasabay na kasi ng tag-init yun no? Oo. Yes po. So combine na po yan ng sobrang init ng temperatura natin. Could be one of the warmest year next warm and dry season natin. And then yun nga po may kakulangan sa ating mga tubig na. Makikita po ba hindi natin? po nangangahulugan. Apo. Guide po. Apo, hindi po nangangahulugan na walang ulan. Meron pa rin pong ulan, may kapasandang dun sa karaniwan nating natatanggap. Malaking reduction lang, malaking pagkabawas sa mga pag-ulan, po ang tinutukoy niyo. Pero makikita po ba natin, Ma'am Annalisa, yung pong pagbibitak-bitak ng lupa at matutuyo yung mga bahaging tubigan, gaya ng mga ilog, mga batis, ganon? Hopefully, hindi naman po, but then makikita po natin kasi kung natipredict po, base po sa forecast ng Pag-asa ay by end of May 2024. So, ibig sabihin po, kung halimbawa mag-i-start po yung dry spell or dry condition ngayong December up to May, yung areas pong iba ay mga prolonged dry condition na po. Ibig sabihin po, may posibilidad po na makakaranas po yung mga ibang lugar ng mga ganong nagbibitak-bitak po talaga na yung available na soil moisture sa ating kalupaan ay posible po talagang matuloy. Ang mga dam po natin, paano kasi ang inaalala na natin ngayon ay yung pong food production, hindi po ba, ma'am? Well, ngayon po ay well managed naman po yung ating mga multipurpose dams, particularly sa Angat. So, hopefully po ay for the next dry season next year ay meron pa rin po tayo ready na mga allocation for water. Kaya ngayon pa lang din po ay kailangan pa rin talaga po yung iba yung pagtitipid natin dahil papasok na po tayo dito sa pawalaang bagyo. Sampulan yung bagyo natin. So, ibig sabihin, magsisimula tayo sa kukunti ang ulan dahil kukunti yung mga associated rainfall na natanggap natin ngayong taon. Ang tinutukoy po ninyo ang para po sa pangangailangan sa tubig ng mga taga rito. Pero yung pong yung pantabangan na yan, na ang laki ng umaasa dyan, yung Rice Granary of the Philippines na Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, dyan po umaasa. Opo, yes po. So since napaka-early po nung ating pag-announce at meron na pong mga early preparations, sa katunayan po ating Ding Sir Jerry ay yung pong National Action Plan on El Nino at the national level, and meron na din pong mga El Nino Action Plan at the regional level. So kaakibat po even yung ating mga private sector po dun sa pag-prepare sa different sectors na magkaroon ng mga key interventions or strategies para po at least ma-lessen po yung impact ng El Nino. So particularly on food security, water security, na health, energy, and public safety. So yun po yung 5 key areas of concern na pinaghahandaan na rin po noong pa the time since na nag-pronounce ang Pag-asa. Opo. Mama Annalisa, panghuli na lang, nabanggit ninyo na ito na may mga initial impact na, may epekto na ang El Nino. Nangangahulugan ho ba na yung mga kondisyon bago ang El Nino tulad ng malalakas na ulan, yung habagat, 'di ba? Nagkaroon na tayo niyan. Laging ganoon, 'di ba? Bago mag El Nino, meron muna tayong mga malalakas na ulan na magpapabaha. Tapos na tayo doon. Wala na 'yon. Hindi na mangyayari 'yon. May northeast monsoon pa rin po at meron pa rin pong mga tinatawag na mga shear line. So ito po yung mga medyo rain-bearing pa rin po sa time ng amihan. So lalong-lalo na po itong mga nasa eastern section ng ating bansa. Kaya by end of March pa natin na makikita na yung mga nasa eastern section ng ating bansa, sila yung posibleng makaranas ng mga dry spell, mga by end of March pa po. Pero dito po sa Metro Manila, yung katulad ng nangyari ng Undoy, yung malaundoy na sitwasyon, malabo na ho itong mangyari ngayong andyan na ang epekto ng El Nino? Malabo na po siya dahil usually po kasi kapag merong bagyo, halimbawa,
yung track ng mga bagyo ay dito na po sa may parte ng Visayas and Mababa. Mindanao. And hopefully po, katunying, wala tayong Christmas typhoon this December. Oo, So, sana yun po naman. ang ating hinihingi. Naalala ko yung Cagayan de Oro, yung mga Davao, mga December yan yung sa Katiil, Davao, naalala niyo po yun sa Davao Oriental. Well, anyway, pasensya na kayo, meron pa isang maikling Pahabol. na lang. Sa mga probinsya po ba na nabanggit ninyo na makakaranas ng dry spell, may lalabas pang tubig sa poso kung kakatindihan daw po ng tagtuyot? Maaari naman po na meron, kaya lang po as much as possible, syempre po, iniiwasan din natin yung over-extraction ng ating mga groundwater. So, ibig sabihin po, ngayon pa lang magtipid na tayo para yung mga surface waters pa rin natin, imposible po natin na magkaroon. Iyon. Okay. Ma'am, Ma'am maraming Annalisa. salamat po sa inyo. Nako, Salamat marami po. po kaming natutunan. Have a safe flight. Good morning. Morning po. Si Ma'am Annalisa Solis ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Division. Siya ang chief. Thank you, Ma'am Annalisa. Ma'am Annalisa, kumusta po kay Flor de Lisa? ACS Balita. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Kung ang isang presidente ay kayang alisin ang membership natin sa ICC, kaya rin niyang ibalik. Ayun. Yun ang posisyon ni tayo huy nawala, dati tayong miyembro ng ICC, International Criminal Court. Biglang inalis, bigla tayong umayaw sa panahon ng Duterte administration dahil nga siya ang iimbestigahan eh. Kaya nga sa pagkakasulat dito kumbatsero sa pahayagang Philippine Daily Inquirer na siyang naglathala nitong posisyon ni Senate President ni FMD. Sinabi dito na ay ganiri po. Sige nga. Aha. Ay mainam Ayun. naman pala at Yun ganun, pala. at least nakapagpaliwanag siya ng In March 2018, noong Marso 2018, weeks after the ICC Prosecutor's Office launched an initial inquiry into the alleged extrajudicial killings. no, ilang linggo makaraang mag-umpisang mag-imbestiga ang mga investigador ng ICC tungkol sa pagpatay ng mga walang puklat na pagpatay nung panahon ng Duterte administration. A furious Duterte, Isang galit na Duterte. nagngangalit na Nagngangalit Duterte, na Duterte. ordered that the country withdraw its membership in ICC. Iniutos ang pag-atras ng bansa sa ICC. Kaya sabi ho ni dating Senate President Drilon, in my view, Sa aking pananaw, the concurrence of the Senate is not ang pagsang-ayon ng Senado ay hindi necessary kailangan for the Philippines to rejoin the ICC. para makasali uli ang Pilipinas sa ICC. The Philippines can rejoin the ICC without returning to the Senate. Ang Pilipinas ay maaaring bumalik sa ICC nang hindi na kailangang sumang-ayon pa ang Senado. Yun ho ang sabi ni dating Senate President Drilon. Ang tanong ko, kumbatsero, nung una ba tayong sumali dyan, ay dumaan tayo sa Senado? Matagal na kasi yun. Hindi natin malaman. Kaya po ganun ang tanong natin sapagkat gusto rin nating malaman. So kung aalis din tayo, ay dapat din tayong may pahintulot din na Senado? Oo. Ganun din. Naalala mo, nung tayo ito unilateral, ginawa ni Duterte noon. Kaya nga, yung bang pag-alis natin dyan, in the first place, may visa. may visa. Oo. Yan po, ang mga katanungang aming ipaglilingkod sa inyo. Ay, sa mga tanong namin ay amin pong ipaglilingkod sa inyo, makaraan lang po ang 3 araw. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH.
Yung sinasabi mo kanina. Oo. Talaga naman ah. Hindi nga. Oo. yung bang pagbabalik natin o membership natin sa ICC, ang tanong ay ano ba napapala natin diyan? Meron ba? Meron ba tayo napapala diyan? Oo. Ano ba? Tanungin natin. Tsaka ang membership lang ba natin? Teka, ang membership ba natin sa ICC? Kapag sasali lang tayo maging investigador o taga cheer lang sa mga iniimbestigahang ibang mga public figure ng ibang bansa. Kapag ba tayo na ang iimbestigahan ay hindi na tayo membro. Parang ganoon. Kaya Mawawas na yan. Yun ang tanong natin. Ano ba napapala natin diyan? Pagka member tayo ng ICC, tatanungin natin, sino pa ba hindi miyembro niyan? Ang Amerika. Ang Amerika hindi miyembro niyan. Ang China hindi miyembro niyan. Sabi ng mga bansang yan, sige, subukan nyo lang imbestigahan kami. Ang India, kumbachero, hindi miyembro niyan. Pero yan ho'y binuo dahil nga sa ibang mga maliliit na bansa na kayang-kayang paikutin ng ilang mga individual na mga umaabuso sa kapangyarihan, walang magawa. Yung mga mamamayan nila. Kaya pumasok ko yung International Criminal Court na merong parang siya ang magiging pulis pangkalawakan sa mga bansa na kinukontrol ng ilang individual o ilang grupo ang sitwasyon. Pero sa China, Amerika at ilang pa India, malalaking bansa, Russia, Ukraine mismo. Subukan nyo. Parang gano'n. Gano'n nga. Kaya babalik tayo din sa tanong na ano ba ang ganansya natin dyan? Pagka ba naging miyembro tayo niyan, popogi ba tayo? Mas lalaki ba muscle natin? At ang tanong nga ay, ano ba ang talagang posisyon dyan ng sitting president? Doon ho tayo magkakatalo kung ano ang paninindigan ng nakaupong presidente. Siyempre, ang nakaupong presidente, sasabihin niyan, may problema ka sa ICC? Kausapin mo ko. Makipag-usap ka. Ayun. Umayos ka. Ayun. Pinakamatindi ron, kumbachero. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Maulang Wednesday morning. Yung usapin na to kwento parang sinturon ng tatay mo. Dito yung sinturon na. Umayos ka. Tinu ka. Umayos ka. Pagka inulit mo pa yun, asbarang kita. Ayun, ganun yun. Ganun ang datingan. Maulang Wednesday morning. Kaya hindi naman siguro magpapabaha dahil hindi naman kalakasan. Kaya lang may mga lumalambot na lupa. Kanina sa Gawing Valenzuela, merong nabalaho din doon. May kalsadang hindi madaanan. Nire-report ng ating RH reporter. Ano tamang termino? Nabalaho. Eto, meron din naman dyan sa Malanday, Marikina. Hindi to Malanday, Valenzuela ha. Marikina. May nabalaho ding truck at hindi Naku po, ayan na. RH52, Ediel Parosa. Kami na dyan. Jerry at Anthony, hindi nga madaanan ng mga motorista itong JP Rizal Street sa Malanday, dito yan sa Marikina. Nabalaho kasi itong isang dump truck na napagalamang lumapad pa pala sa umiiral na ordinansa ng truck ban sa syudad. Ayon kay Edmund Santos na Office of Public Safety and Security ng Marikina, pumuslit ang truck galing sa may San Mateo para sana magtambak ng lupa sa construction site malapit sa may South Supermarket. Bawal kasi ang truck na walang transaksyon sa Marikina. Maliban na lamang kung sila ibabiyahe mula alas 10 sa umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pero maliban sa paglabag doon sa truck ba na umiiral, nakasira pa ng gutter. Nahulog pala yung gulong sa Imbornal. Ayun, ang lalim. Nako. Oo, dahil ito nga 12-wheeler to at medyo may kabigatan. Ito pa, nakasira pa sila ng pinsalo sa property. Kasama kasi Kuya Edmond Santos sa Office sa Marikina. Kuya, anong oras pa ito nangyari? Nangyari ito, mga alas 3 ng madaling araw. Nilita sa atin, kaya agad natin pinuntahan at inaksyonan. Para ngayon, tumawag tayo sa mga kinaukulan kung ano dapat sa civil action. Tumawag na rin tayo ng MMDA, tumawag na rin tayo para mapuntahan at tumawag na rin tayo sa City Government na Marikina ng
ring para may angat to, para di na ng traffic. Sila yung nakasira, no? Hindi naman to dating sira yung gutter niya. Oh, hindi sila talaga. Sila yung mga tagang pumupuslit para makapag-deliver. At alam nila na mahuhuli sila eh. Kaya madaling araw pa lang, sila, pumupuslit talaga. Kaya kailangan natin silang tigitan, ayon sa kanya nagawa. Violation. Ang violation nga ay track no entry, Ordinance 021, at saka reckless damage to private property. Ito yung Edmund Santos ng OPS Marikina. Para doon sa mga bagyahe papuntang Bayan Marikina, Quezon City, pwede silang dumaan sa may Manalo Street, wala Bayan-Bayanan Avenue. Kanina totally close ito, Anthony Jerry, pero ngayon, pinadadaan na yung mga motorsiklo patagos doon sa downtown area ng lungsod ng Marikina. Para sa kaunang sa Pilipinas, Major H, ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 29 ng Nobyembre 2023. Narito na pa ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos nagpasalamat sa pamahalaan ng Israel matapos mapalaya ang isang Pinay na bihag ng Hamas. Peace talks muling bubuhayin ng gobyerno at NDF. Uniteam, wala pang lamat ayon kay VP Sara. Christmas convoy sa West Philippine Sea pinayagan ng National Security Council. Nag-iisang elepante sa Pilipinas na si Mali. Naku po, pumanaw na. Wala na tayong elepante sa Manila Zoo. Lalaking nagnanakaw ng panty kapag nalalasing. Iba ang trip nito, ha? Naaresto sa Isabela. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:13 ang ating oras. This time Sa DZRH. Pangunahing balita. 7:17 ang ating oras. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos ang impormasyon na kabilang ang 12 bihag na pinalaya ng grupong Hamas o kabilang sa 12 bihag na pinalaya ng Hamas ang Pinay na si Noraline Babadilla. Sa kanyang post sa social media, nagpaabot ng pasasalamat ang Pangulo sa Israeli authorities sa kanilang effort upang mapalaya si Babadilla at sa lahat ng tulong na ibinigay nito sa mga Pilipino sa Israel. Kinilala din ng Pangulo ang maselang papel na ginampanan ng Egypt at ng State of Qatar para sa ating mga kababayan. Ayon kay Pangulong BBM, inatasan na niya ang mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv upang alalayan si Babadilla sa kanyang mga pangangailangan at sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa Israel. Si Babadilla ang pangalawang bihag na Pilipino na pinalaya ng Hamas sa Gaza. Bubuhayin ng Marcos administration ng peace process sa makakaliwang kilusan. Ito'y matapos magkasundo ang gobyerno at National Democratic Front na muling talakayin ng mapayapang pagresolba sa insurgency. Sa statement na pinirmahan sa Oslo, Norway noong November 23, binanggit ng magkabilang panig ang kahalagahan na isulong
ang prosesong pangkapayapaan para sa interes ng bayan. Ang Oslo Joint Communique ay pinagtibay nina Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. at Luis Salandoni ng NDF Philippines. Nananatiling buo ang Marcos-Duterte tandem na kilala rin sa tawag na Uniteam. Ito ang tiniyag ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga espekulasyon na posibleng may lamat na ang samahan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na pinag-aaralan ang posibilidad na muling pagsapi ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon kay VP Sara, tuloy ang partnership nila ni BBM kahit pa tapos na ang panahon ng kampanya at ang trabaho nila ngayon ay bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo. Inihaga na ng National Security Council ang pagsasagawa ng Christmas convoy sa Ayungin Shoal ng Atin Ito Coalition. Pero nilinaw ni NSC spokesperson Jonathan Malaya na bawal pa rin ang mismong paglapit ng grupo sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Sinabi ni Malaya ang maaari lang gawin ay ang maglayag sila sa bisinidad ng Ayungin hanggang sa iba pang island features na may nakadeploy na mga sundalo. Dito anya maaaring hatid ng grupo ang kanilang supply sa mga Navy personnel ng Pag-asa Islands na sila naman ang magto-turnover ng regalo sa BRP Sierra Madre. Una nang tinutulan ng NSC ang Christmas convoy sa Ayungin Shoal dahil sa posibilidad na makompromiso ang kaligtasan ng mga sibilyan bunsod ng agresibong aksyon ng China sa lugar. Ang biglang pagkambyo ng desisyon ng NSC ay kasunod ng pakikipag-usap sa kanilang opisyal ng mga miyembro ng Atin Ito Coalition. Alas 7:20 ang ating oras, pumanaw na ang nag-iisang elepante sa bansa na si Mali. Ito ang malungkot na inanunsyo ni Manila Mayor Hani Lacuna ilang oras matapos na pumanaw si Mali na mas kilala si Vishwa Mali na mas kilala bilang Mali. Yun na nga, si Mali na nga. Isa sa pangunahing apelido ginamit. Isa sa pangunahing atraksyon at na dinarayo sa Manila Zoo ang pinakamatandang zoo sa Asia. Nabatid na 50 anyos na rin pala itong si Mali. Bago ito namatay. Ilan taon ba ang buhay ng elepante? Sa aso alam ko time is 7 sa edad, yung isang taon niya times 7 kaagad. Times 7. Pero dito ang alam natin ang maedad din Maraming taon din ang ibinubuhay ng mga elepante. Si Mali ay isang female Asian elephant isinilang sa Sri Lanka. Sri Lankan pala ito. Noong 1974 at dinala sa Pinawala Elephant Orphanage matapos mamatay ang kanyang ina. Ayun, so tayo pala ang nag-ampun dito. 3 taon gulang pa lamang si Mali noong 1977 nang ibigay ito ng Sri Lankan government sa Manila Zoo. Siguro hanap ulit tayo. Hanap tayo ng iba. Nakikinig pa naman sa atin si ating Risa Elefante, ang manager ng Union Bank sa Visayas Congressional. Wala tayong investment dyan. Wala tayong investment dyan. At saka si Kuya Romel Sitin. Kuyang Romel. Nakatutok daw siyang mabuti. Talaga, Kuyang Romel. Natutuwa daw siyang nakabalik ka, kumpatsero. Kuya Romel, okay na ba? Okay na ba? At nakikinig din sa atin si Eddie Apante. Eto, Kuya Romel Sitin, pakinggan mo itong mabuti. Kumusta ba dyan sa Aseya? Sa Aseya. Napakagandang lugar. Sobrang ganda. Masarap pa pagkain. Si Chef, ano ala ni Chef, Kuyang Romel? Linda ba? Chef Linda. Chef Linda. Napakasarap magluto. Magluto yan Chef, wala ba tayo dyan? Isang lalaki na trip, Eddie Apante, pakinggan mo to Isang lalaki na trip ang magnakaw ng panty. Ayan. Kanina, elepante. Ngayon, panty. Nagnanakaw ng panty. Isang lalaki na trip ang magnakaw ng panty kapag nalalasing. Yung itim ba ang gusto niya? O walang binanggit na kulay? Basta panty. Ang iniingat-ingatan ko. May kilala ako pag nalalasing,
nangangaral, kumbatsero. May nangangaral. Nangangaral na. Hindi nagnanakaw ng panty, nangangaral sa mga anak ng mga kaibigan. lalo na sa sa namatayan. Magaling yan. Meron ang mainam, nangangaral. Nangangaral. Isang lalaki na trip magnakaw ng panty kapag nalalasing ang dinakip sa Kawayan City, Isabela. Ayon kay Barangay Kagawad Esteban Uy, inaresto nila ang suspect sa Barangay District 1 sa Kawayan matapos ireklamo sa pagnanakaw ng mga underwear ng kanilang kapitbahay. Ano? Sa investigasyon, lumilitaw na ginagawa lang ng hindi kinilalang suspect ang hindi pa kinilala. Ang mang-umit ng panty kapag ito ay lasing. Ayon kay Kagawad Uy, umabot na sa ilang sako ang nakolektang panty ng lalaki. Talaga. Ayan ang dami nga pala. Ayan, nasa video. Sa video ni Isha Gaspar Mendoza. Sako-sakong panty nilalakaw niya. Pero wala naman daw criminal record itong taong ito. Mabait naman daw. Kakaiba yan, ha? Kaya hindi na ito sinampahan ng kaso. Ano yan? Gamit na panty o labada? Tinatanong ko nga kay Mother kanina, nakasampay daw eh. So nalabhan. Nalabhan. Oo, pero sabi ko, ano naman ang mapapala ng taong yan? Nagmamaang-maangan ako kay Mother. Mother? Ano ba ang sagot doon? Pinapainan ko eh. Ano bang mapapala doon? Nang nagnanakaw ng panty na yan? Eto na. Sinagot na ni Mother. Sabi ni Mother, basahin mo na lang. Napagalitan pa ako eh. Eto na. Hindi naman malinaw kung bakit trip ng lalaki ang magnakaw ng panty. Ilan dito ay branded pa. Eto na, hinihinalang ginagamit nito kapag nagpapaligaya sa sarili. Yun na. Ano yan? Dagdag mo lang yun, Mother? O talagang yun ang sinabi? Yun ang sinabi. Sinabi nung taga-barangay. Kapag nagpapaligaya sa sarili. Tinanong ko kay Mother, ano ba ibig mo sabihin, Mother, Tita M, sa iyong palatuntunang Tita M? Sa nagpapaligaya sa sarili. Nagpapaligaya sa sarili. Sabi ho ni Tita M, pakinggan nyo na lang ang aking palatuntunan. Tuwing araw ng Biyernes, Sabado pala. Alas 3 ng hapon. Alas 3 ng hapon. Ano ba talaga? Alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw. Nagising yung mga gwardiya pagka palatuntunan mo na eh. Hindi natutulog ang mga gwardiya kapag araw ng Sabado. Dahil sa tinatanong kasi natin kay Mother, ano bang ibig sabihin itong ginagamit nung lalaki, yung ninanakaw niyang panty, kapag nagpapaligaya sa sarili. Yan ay papaliwanag niya. Papaliwanag. Binitin po niya yung kanyang paliwanag niya para tutukan niyo ang kanyang palatuntunan tuwing Sabado, alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw, palatuntunan Tita Ems. Tita Ems, nais niyo bang maging maligaya? Makinig lang sa palatuntunan Tita Ems. Nais niyo bang matutong magpaligaya ng sarili? Pati pala yung ituturo niya. Ituturo mo, Tita Ems. Tita Ems Magazine. Ayun, yung pala na totoong palagay ko magiging top rating programs na yan. Program na yan. Susunod! Tito po! Action star, takot na mabash daw sa kissing scene nila ng isang batikang aktres. Aba, sino yan? Sinechitich. At sino itong, meron daw isang abogado pinagmulta. Nino? Dahil tinawag na mokong. Naku, masama pala yung pagtawag ng mokong. Masama ba yun? Tinawag daw na mokong yung nagpapaseminar sa kanila. Ganon. Mokong ito sabi siguro gano'n. Ano ba ibig sabihin ng mokong? Mokong. Di ba, merong mga babae, panay ang pabili. Sabi, bil mokong yan. Ito hindi. Mokong ito Itong nagsasalitang ito, mokong to Ano ba ibig sabihin nun? Ating Miao, Elizabeth ko, ano ba ang ibig sabihin nun? Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:28. Champion Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.
Tuloy ang mga pangunahing balita. Inaayos na ang bagong passport ng Pinoy na pinalaya ng Hamas para makauwi na sa Pilipinas sa Disyembre. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, nasira ang pasaporte ni Gillionaire Jimmy Pacheco nang sunugin ng Hamas ang bahay ng kanyang amo. Ang employer ng naturang caregiver ay pinatay ng militanteng grupo sa nabanggit na pag-atake. Tiniyak din ng DMW at OWA na nasa maayos na kalagayan si Pacheco habang pinaghahandaan ang kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Ito hong si Jimmy Pacheco ay lifetime na makatatanggap ng benepisyo mula sa Israel. So malamang ganun din ang mangyayari dito kay Noraline. Kay Noraline, tama. Babadillo. Ayan ha. Yun, ayos. 7:33 ng umaga, may alok po na halos 30,000 trabaho ang Department of Labor and Employment sa isasagawa nitong nationwide job fair sa Disyembre. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, nasa 340 ang lalahok na employer sa job fair na gagawin sa 21 lugar mula sa 15 rehiyon sa bansa simula December 1. Ito'y bahagi ng ika-70 anibersaryo ng DOLE sa December 6. Kabilang sa alok na trabaho ng DOLE ang customer service representatives, production workers at operators, cashiers, baggers, laborers, carpenters, painters, casino dealers at service crew. Pinagmumulta ng 35,000 ng Korte Suprema ang isang abogado matapos nitong tawaging mokong ang speaker sa kanilang online seminar kasama ang mga huwes at tauhan ng Sandigang Bayan. Ako, present pala ang mga justices Nagugat ang parusa matapos ngang marinig si Attorney Albert Sordan na nagkomento na walaan niyang nakakaintindi sa mga sinasabi ng kanilang speaker na si seminar speaker na si Pierce Mirales na kanyang tinawag na mokong. Wala namang nakakaintindi sa mga pinagsasabi nito Nitong mokong na to Giniit ng Supreme Court na lumabag si Sordan sa Code of Conduct of Court Personnel dahil ang kanyang binitiwang salita ay isang insulto sa guest speaker na posibleng makaapekto sa karangalan at dignidad ng hudikatura. Yung kung ano ibig sabihin ng mokong. Ang ibig sabihin pala ng mokong, ito po ay noun na ang kahulugan ay moron. Moron. Or idiot. Idiot. Na pinsang buo po pala ito ng kumag. At kumag pala 'tong speaker na itong parang ganoon, parang at tukmol. Buti na lang mokong lang ang natutunan ni attorney. Pag sinundan pa niya ng tukmol at kumag. Palagay ko suspendido na talaga to. Attorney, hinay-hinay attorney, yung okay na tayo sa mokong. Minsan hindi, palagay ko joke baka joke lang Kaya lang kung maraming kasi wag mo sasabihin gano'n na may nakaharap na may attendees na mga justices. Pag tayo lang. Ano ang pangalan ni attorney? Si attorney Albert Sordan. Paano ba makokontak si attorney? Parang gusto kong kuning abogado yan. Magaling. Attorney, magandang morning, attorney. Inaasahan lalagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 2024 national budget sa December 16 bago ito bumiyahe patungong Japan. Dadalo ang Pangulo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit sa December 16 to 18. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, isasalang ng BICAM ang budget sa December 1 at may sapat na oras ang Pangulo para lagdaan ang pambansang budget. Kahapon inaprubahan na rin ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang 5.768 trillion panukalang national budget sa susunod na taon na ayon po kay Senator Sani Anggaran. Napuyat ng gusto to. Senator Sani, siya ang chairman ng Senate Finance Committee. Mas mataas po pala ang budget na ito ng 9.5% kumpara sa pambansang budget ngayong taon. Eto, Kises, pakinggan mo, ganito dapat ito tinirada. Hindi kailanman naging political detainee si Senator Laila de Lima sa loob ng 6 na taong pagkakabilanggo nito.
Yan ang pagkontra Ayan. ni Senator Bato de la Rosa Ayun. sa pananaw ng senadora. Binigyang diin ni Senator Bato na kasong kriminal ang isinampa laban kay De Lima dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal drugs sa New Bilibid Prison. Malayuan niya ito sa paratang ng dating senadora na kaya siya nakulong ay dahil pinag-initan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging mainit ang bangayan ni Duterte at De Lima dahil sa investigasyon ng Commission on Human Rights na pinamunuan ni De Lima noon sa Davao Death Squad na itinuturong sangkot ang dating Pangulo. Saka nung, andito ka ba nung na-interview si Attorney Vitaliano Aguirre? Napanood ko. Napanood mo. Sabi ni Attorney Vitaliano Aguirre, hindi naman naakwit yan dahil walang kasalanan. Naakwit yan dahil may doubt. May doubt. Dahil ang husgado, kailangan ang ipapataw niyan desisyon na based on guilt beyond reasonable doubt. Hindi siya na-absuelto dahil sa inosente siya. Paulit-ulit, sabi ka paulit-ulit. Ang kulit. Samantala, 7:38 ng umaga, kulong ang dalawang babae na nagpanggap na dentista matapos na arestuhin sa isinagawang entrapment operation sa Butuan City. Kinilala ni Police Brigadier General Kirby John Craft, Regional Director ng PNP Caraga, ang mga suspect na sina alias Zel, 22 anyos. Bata ng mga dentista nito. Mahalata mo na kagad na hindi dentista. Napakabata 22 naman. 22 lang 22 pa lang, nambubunot na ng ipin. At alias Ana, 29 anyos. Ito, medyo mukhang dentista na talaga ito. Ayon kay General Craft, ang dalawang pekeng dentista ay dinakip ng mga tauhan ng CIDG sa Barangay Villa Cañaga, Butuan matapos ireklamo ng ilan sa kanilang nabiktima na dila ata nabunot. Baka yung karaniwang iba nabunot. Yung Ano maayos pang ipin ng binunot, naiwan yung bulok. Pero ang magaling din dito kay General Kirby John Craft. Ito naman, meron pa kaagad na ganyan, no? May ganyan, no? Ano ba tawag dyan? Ang tawag dyan, kumbachero, ay ginawan pa ng may mga artist pang gumawa nito. Magaling, magaling ka, General. Tarpaulin. Two fake dentists nabbed in Butuan City. Tapos nakatatak yung buti magaling yung artist nila at hindi natakpan si General. Nabigo daw magpakita ng lisensya ang dalawa ng kanilang profesyon. Yon. Alas 7:40 ang ating oras. Showbiz Balita. Susunod na. Bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Uy, Kuyang Els Bartolome, magandang morning. Kumusta ba si Kuya Nick? At naku, mainit ang ulo niya dun sa nagnanakaw ng panty. Bakit naman? Si Kuya Nick? Naglalasing daw, tapos magnanakaw ng panty. Maglalasing-lasing, iinom-inom, tapos magnanakaw ng panty. Yun nga ang nagpapasaya sa kanya. Total kakaiba yan. Pasok na yan sa Manila Zoo. At ipalit na elepanti. Ka Jerry Labasan, magandang morning. Si Ka Joji Jimenez ay nagpapaabot din ng pakikiramay sa pamilya ni Kuya Reggie Espiritu. Saan ang wake, mother? Manila Memorial. Doon sa Parañaque. Ang kanya pong mga labi ay nandyan sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Muli po ang ating pakikiramay sa pamilya ni Boss Reggie. Espiritu. Reggie Espiritu. At magandang umaga at happy birthday pala kong bachero kay manager. Kay Manager Alice Coronel ng BDO Cabanatuan. Nakatutok daw araw-araw sa 2x2. 24 oras? 24 oras. Nakatutok. Ayan, binabati po kayo ni Engineer Choni Nanggel, ni Judge Tresia at ni Kapitan Ido. Ayan, Kapitan Ido. Mr. Jalom Tang, magandang morning. Magandang morning. Health buff talaga si Jerome Tang at laging
naghihikayat na lagi kayong magpapacheck, magpapalaboratory. Yan, puntahan lang ninyo ang Intercon Laboratory. Yun. Pero mga naman. Eto na. Sina LT pala ito at si Pinuno. Lorna Tolentino at Senator Lapid. May kissing scene? Bakit? Sino ba, gusto ba ni Direk Coco Martin yan? Baka naman na pinipilit mo lang si Supremo, ha? Kaya nga. Si Pinuno, ha? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes, magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. At good morning sa inyong dalawa, Papa Bulaga po. Kaya medyo bulong-bulong muna ulit tayo. What is love? Is there really such a thing? Is love selfish? I know you're all waiting for the answer, right? Anyway, kahapon nga ay nandun tayo sa isang maagang pa-Christmas na binigay ni Senator Lito Lapid sa mga movie press. At ang isa nga sa mga pinag-usapan nga doon kahapon ay ang kissing scene nila ni Lorna Tolentino para sa programang Batang Quiapo. Sinabi ni Senator Lito Lapid na asiwa siyang gawin iyon dahil una tigit sa lahat, ever since ay hindi siya nakipaghalikan sa mga pelikulang kanyang ginawa. At dito nga, sabi nga niya kay Coco Martin, baka daw mabas sila ni Lorna Tolentino dahil sa edad nilang senior citizen ay bakit maghahalikan pa sila. Pero sinabi naman ni Coco Martin na hindi ito magiging masagwa dahil marami ng pelikula at marami na rin mga programa ang ginawa na o nakakitaan na ng mga kissing scene ng mga senior citizen. Dahil sa totoo lang naman, ang pag-ibig ay walang pinipiling edad. Kahit senior citizen ka. Kissing scene talaga, hindi yung smack lang o... Medyo matagal-tagal kasi. Medyo matagal-tagal kasi. Medyo ano ba, parang French kiss ang dating. Parang gano'n kasi nagkita sila matagal. Ang kwento kasi parang matagal nilang hindi nagkita. Tapos miss ang isa't isa. Ayun, gano'n na eksena. May dati silang may relasyon. Tapos hindi sila nagkita sa isa't isa. Ang tagal nilang hindi nagkita. Kaya nagkaroon sila ng kissing scene. Maganda naman ang pagkakagawa ng kissing scene. Kaya lang ang kinatatakot nga ni Senator Lito Lapid ay baka mabas sila. Pero naging malinis naman ang dating ng nasabing eksena. Ang sabi nga lang ni Senator, sana nga daw ay wag silang mabas. At piling nga din ni Lorit Solis, baka daw ibas ito ng kung sino-sinong tao, bahala na raw sila. Pero sa totoo lang, maayos, malinis ang kissing scene. Pero for rating kaya ito, para mataas ang rating, pwede. Kasi diba ang kalabang kasa nila yung batang si si Roro Madrid. Roro Madrid. Malakas din daw yun yung Black Rider ba yun? Malakas ang Black Rider. Batang ano naman yun? Batang Rider. Batang Rider. Batang Rider. Sa kasiguan, si John Lucas, ang nakakainis daw na kontrabida yun si John Lucas. Magagaling na artista rin yan, si Roro tsaka si Aljon. Magagaling. Magagaling. Mga baguhang artista pero magagaling. Mainam naman yun para pinagbubutihan ng bawat isa ang kanilang produkto, di ba? Tama naman. Iba yung merong kompetisyon. Okay, thank you. Bati mo ako sa dalawang tao. Sige. Si Mami Sherry Ramirez. Mami Sherry. At si Boss. Hindi ka ba kakanta? Hindi ka kakanta? Yung me miss you, me miss you, me miss you. Me miss you, Merry Christmas. Wag muna ngayon dahil medyo masama pa ang aking boses. Masama pa ang timpla ng aking boses. Yan muna ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita sa sports. Itinanghal bilang Most Valuable Player o MVP ang Pampanga Giants Lantern Star na si Justin Baltazar sa MPBL. Nagtala si Baltazar ng average na 17.4 points, 16.9 rebounds, ang lakas, kumpatsero, 4.4 assists at 1.2 blocks na dinala ang kanyang team sa North Division Crown.
Mismong si MPBL Chairman at Founder Manny Pacquiao ang nagbigay ng MVP trophy kay Baltazar. Samantala, nasa second five naman sina Rob Salis ng Makati, Dexter Apina ng Batangas, James Cueteye ng Bacoor, Archie Concepcion ng Pampanga, Ryan Costello ng Pasig at Jerry Baha Hindi ng Quezon City. Hindi kasama. Ano bang laro yan? MPBL basketball to. Iba pa yung tatluhan lang. Iba yon. Nakapanood ako nung minsan tatluhan. Ang magaling nakakatawa din rin. yun. Ang galing din. Itong MPBL Combachero ay ang totoo nun, kinukwento nung iba, mas malakas pa ngayon to sa ibang lugar kaysa sa PBA. Kasi kwento sinusuportahan mo yung mga kababayan mo. Ayun. At dyan din pwedeng kunin yung mga pwedeng maging mga professional ba tawag na dyan? Professional na rin. Pwedeng isabak sa NBA. Kung sakasakali, no? Pangunahing balita sa kalusugan. Ang sobra daw po o madalas na pag-upo ay hindi maganda sa kalusugan at maaari itong magresulta sa chronic diseases tulad ng obesity, diabetes, cardiovascular diseases at posibleng ikamatay ng isang tao. Ayon sa 2 oras tayo nakaupo dito sobra daw pag-upo. Tama, tumayo na tayo. Tayo na po kami. Ayon po sa Journal Sports Medicine, dapat iwasan ang madalas na nakaupo. Pero hindi naman kailangan ng mabibigat na aktibidad o exercises upang manatili ang malusog na pangangatawan. Sa halip, iminumungkahi lang nito ang kahit 2 hanggang 5 minutong paglalakad o pagtayo araw-araw upang ma-stretch ang katawan. At mabawasan ang malaking bagay. Kaya Rotman Agoncillo, tayo ka dyan, huwag kang kaupo-upo. Para maging maganda ang daloy ng dugo at maisaayos ang sugar level. Yan. Tama yan. Magandang paalala yan. Thank you! Nagatid ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Hoy, Congressman Doming Mariano, Ka-Doming, kumusta ba dyan sa Zambales? Congressman Doming Mariano, magandang morning, 7 minutes bago ang alas 8 na umaga. Na laging nakatutok. Sabi ni Vic Lima, susunod daw na teleserye ay Batang Mokong. Attorney. Ayan na. Maganda yung Combachero, maganda yung napag-uusapan niyang yung pagiging abogado. Kasi yung Supreme Court sobrang higpit nila sa profesyon ng abogasya sapagkat ang mga abogado ay kunyan, member, kumbaga, officer of the court yan eh. Di ba? Member of the bar, member of, kaya nga, iba ang... Kaya iba sa mga abogado, hindi pwede ang nambububaing abogado. Hindi pwede yan. Ganun ba? Oo. Bawal sa kanila yan. Totoo ba? Oo. Okay yan. Maganda itong ginagawa ng Korte Suprema natin. Ipinapaalala sa mga abogado na ultimo yung pagsasalita. Dapat maging maingat. Ayan. Tama yan. Para natuturuan ng leksyon ang mga abogado natin. Marami kasi mga abogado. Magaling yan. Ang ganda ng mga programa ngayon ng Supreme Court. Ayan, sa ilalim ni Chief Justice Alexander Esmundo. Ayan. Ay, baka may mga kailangan ng palitan sa inyong mga bahay, lalo pat pabago-bago ang panahon natin. Tulad ng bubong, kumbachero. Ay, nako, buti na lang. May bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now, available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Kuya Elmer mo, magandang morning.
Thank you Kuyang Elmer, ha? Ayan, Doon sa mga towel na pampahid ng pawis. Ayan. Cherry loom nakalagay. Iba talaga, maalala mo Cherry lang, parang hindi ka maiinitan eh. Kaya nga. Ating Tet Bihoya, TDJ. Magandang morning. Hindi, kala ko birthday ni Ate Tet eh. Nakatutok. Ate Tet, wala ba tayo dyan? Kumusta ka raw, TDJ? Ayan. May nangungumusta sa iyo. Aba, ganon. Hindi ka ba order ng bigas sa akin? Nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw kasama ang mga barkada o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na magpapababa sa fuel consumption. O, diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas listas na pagbabiyahe. Kaya naman kung gusto mong masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, aba, ano pa hinihintay nyo? Pumunta lang sa pinakamalapit na dealership ng Cherry Tiggo o kaya po naman ay dalawin ang cherryauto.ph. Ang tanong! Ayun nga daw palang inuulit natin yun hong burol sa namaya pa namin kasama dito na si Reggie Espiritu ay dyan po sa Manila Memorial Park at ang libing ay sa Sabado alas 9:30 sa Heritage Park sa Taguig. Ayan. Magandang umaga rin pala kay RD Ninong Dong Tolentino. Magandang morning. Magandang morning. At si RD Ronald Tan. Magandang morning. Magandang morning, RD. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Steady time backseat of Jackie's car.